po, nakakabahala po itong mga aligasyon po ngayon, ni Attorney Glenn Chong po mga kabida, laban po dito ho kay Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections, Grabe, ang tindi. Inakusahan ng harap-harapan po, sa baluarte mismo ng COMELEC mga kabida, ito pong si George Erwin Garcia na mandaraya, Okay? Para bang hindi na po natakot po itong si Attorney Glenn Chong, mga kabida, Ay sinabi po siya dun po sa video na meron daw siyang video na pinost sa kanyang channel sa YouTube, Mga 2 weeks ago na po yung video na yan. Alright? I don't know kung anong video na yan po mga kabida, pero hindi ho sinita ng COMELEC. Okay? Unlike ho sa nangyari po kay Attorney Harold Respicio, na meron pong pinost sa kanya pong Facebook account, at yun, sinita. At hindi lang po simpleng sinita, inasuhan pa. Mga kabida. Now, siya mismo, si Attorney Glenn Chong, ay hindi ho natatakot ngayon. Okay? Kay Chairman George Erwin Garcia. Hinamon pa nga niya itong si Chairman Garcia na kasuhan po si Attorney Glenn Chong, Okay? Tingnan doon niya kung kakayanin ba ni Chairman Garcia yung mga ebidensyang hawak po mga kabida ni Attorney Glenn Chong, Ito po, pakinggan muna natin, panoorin natin tong video. Actually, kumakalat po ngayon ito sa social media mga kabida, Dami hong mga kilalang personalidad ang nag-share dito, Kabilang na po itong si Maharlika, ito pong si General Romeo Poquis, retired, mga kabida, Eto, pakinggan po natin itong napakatinding banat at akusasyon po, ni Attorney Glenn Chong laban po dito kay Chairman George Garcia. Narito po mga kabida. George, takot ka, di ba? Andito ako sa teritoryo mo, George. Sinusugod talaga kita. Tingnan natin kung kaya mong magkaso sa akin. Tandaan ninyo mga kababayan, 2-3 araw mula nang nagsalita si Attorney Respicio tungkol sa daya ni George Garcia, kinasuhan agad siya. Ako, 2 linggo na ang video ko sa YouTube, 1 hour and 47 minutes. Takot lang nila. Hindi nila ako kayang kasuhan at hindi nila ako kayang takutin. Ito ngayon, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain mo sa halalan ngayong Lunes? Ulitin ko, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain nyo ngayong darating na halalan sa Lunes? I accuse you publicly and categorically. Bumaba ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang nakalap ko sa 15 taon na kinalaban ko kayo. Ang dayaan nandyan sa Palasyo del Gobernador. At ito mga kababayan, bago to, kagabi lang to tinawag sa akin. George, makinig ka! Makinig ka, George. Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Kahapon, nag-testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Ulitin ko, George. Precinct number 250, Barangay Santo Niño, Butuan City. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Si Ching Plaza at 8 konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at 12 konsihal. Ayan, George! Imbestigahan mo yan! Ulitin ko, test ballot number 9. Clustered precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City.
Ang binoto ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Ang lumabas ay si Lau Forton plus 12 konsihal. Hala, sagutin mo yan! Test ballot number 10, George! Ito ba, test ballot number 10? Ang binoto ay si Ching Plaza plus si Lau Forton. Purposely, intentionally, in-overvote ng botante para matest kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali. So, ang binoto ay si Ching Plaza plus Lau Forton. So, anong labas? Overvote. Plus 8 konsihal ni Ching Plaza. Pag-check ulit sa election return doon sa screen ang lumabas. Ayun po. Grabe, hindi yung binatong aligasyon, ano? O akusasyon po, ano? Laban po kay Chairman George Erwin Garcia po mga kabida. Ito pong si Attorney Glenn Chong. Mandakin nyo, inakusahan pong mandaraya mga kabida, no? Okay? Kasi ang sabi po ni Attorney Glenn Chong, ang kanya hong pinagbasihan po mga kabida, yung nangyari po sa Butuan City, ano? I-recap ko lang po yung kanya hong sinabi, ano? Meron pong nangyaring final testing and sealing, ano, ng makina. Okay, na gagamitin po natin mga kabida sa eleksyon ngayong araw po ng Lunes, ito pong ECM. Meron kasing controversial ho na nangyari mga kabida sa Butuan City, ano, kung saan po ay nagkaroon po ng discrepancy, ano, doon po sa final testing and sealing po. Okay, may nag-volunteer na isang watcher, okay, para ho, kunyari, bumoto daw, ano, doon para tingnan kung accurate ba yung resulta dun sa kanyang binoto ng mga kandidato, ano, mga kabida. In fact, ang pangalan daw ng watcher na ito, itong volunteer na ito ay isang John Lee, ano. Batay po dun mga kabida sa naging panayam po ni Maharlika kay Attorney Glenn Chong, okay? Binigyan daw itong si John Lee po ng test ballot. In fact, ballot number 9, test ballot number 9. Now, ang ginawa po ni John Lee, naglagay po siya ng mga kandidato po doon mula sa mayor, wala daw siyang binoto na vice mayor doon, ano? At yung 8 mga kandidato po bilang mga konsihal. Okay? Ang kanya pong binoto na mayor daw ay si Ching Plaza. Alright? At yung 8 councilors. Alright? Nung isinubo na po ni John Lee yung balota po niya, okay? Lumabas yung resibo. Tama po, no? Kung ano yung kanyang binoto po doon sa balota, yun din yung lumabas po sa resibo po mga kabida. So walang problema, at least accurate po, ano? Pero pagdating daw mga kabida doon po sa election return na na-flash po mga kabida sa screen, iba ang lumabas. Okay? Hindi yung pangalan o mga pangalan na binoto ni John Lee ang lumabas po doon. Ano? Hindi ho si Ching Plaza at saka yung 8 mga konsihal. Kundi yung kalaban mismo ni Ching Plaza na si Lau Fortun, ano? Sabi ho ni Attorney Glenn Chong. Ang mas matindi po dito, ano? Instead na 8 lang po yung sinade po mga kabida ni John Lee na mga konsihal, kandidato ho sa pagkakonsihal, lumabas po dun sa screen, sa election return, naging 12 na po. Okay? So dun, nagtataka yun si John Lee kung bakit ganun eh. Mayor at saka 8 konsihal lang po ang kanyang sinade po makabida sa balota. Alright? Si Ching Plaza lang po. Ano? Pero ang lumabas po dun sa election return na i-flash po sa screen, iba. Si Lau Fortun daw at 12 konsihal. So doon na po inassume na meron pong dayaan na nangyari. Okay? Kung sasabihin po ng COMELEC na simpleng technical error lang po yun, mantakin nyo iba yung nakasulat. Okay? Okay lang sana kung may nabawasan yung numbers of candidates na sinade po doon. Okay lang po yun. Mas maintindihan po yun na posibleng technical error. Ano? Pero kung ang nakalagay doon sa balota iba dun sa election return, ay hindi na po yan technical error. Okay? Mga kabida. Questionably na po yan. Ano? Bakit nagkaganon?
Okay? Ibig sabihin po ba na meron pong nangyaring pagdoktor doon sa makina? Yun kasi yung aligasyon po ni Attorney Glenn Chong eh. Eto pa, mas matindi pa po ito, mga kabida. Yung ginawa po ni John Lee, bumoto siya ulit, mga kabida. Ano? Sinade niya yung dalawang mayor candidate o mayoralty candidate at 8 konsyal. Okay? Kumbaga, nag-overvote siya doon. Para tingnan lang po kung ganun pa rin ang lumabas doon sa election return po, mga kabida. No? So, dalawang kandidato ho sa pagka-mayor ang kanya hong sinade. Si Ching Plaza at saka ito hong si Lau Fortun. Alright? Tapos yung 8 konsehal na kanya hong sinade po sa ballot number 10. Anong tawag ko dyan? Test ballot number 10. Kasi kanina, test ballot number 9 yun. No? Dito ko sa test ballot number 10. Okay? 2 mayor yung kanya hong sinade at tapos 8 konsehal para lang ipalabas na nag-overvote po siya dun po sa pagka-mayor, ano? Mga kabida. Alright? Now, nung isinubo po niya, yun, ang lumabas po sa resibo, same dun sa kanya hong binoto. Overvote. Okay? Pero pagdating daw dun po sa election return, mga kabida, na na-flash po sa screen, ang nakalagay po dun, nawala yung pangalan ni Ching Plaza, okay? Nawala yung pangalan ng mga 8 konsehal na kanya hong sinade, at pinalitan po ng pangalan po daw ni Lau Fortun at yung 12 konsehal, mga kabida. Ano po ang masasabi po ninyo dyan, ano? Okay? Now, ito, nakakabahala po yan, ano? Hindi po natin alam kung ilang mga machines ang meron pong ganyang mga discrepancy po, mga kabida, ano? Hindi po natin sasabing error yan, ano? Tatawagin po nating discrepancy. So, ilang libo ba na mga machines ang ikakalat ng COMELEC sa buong Pilipinas, ano? Alright? So, ilang katulad ng machine na yon ang meron pong ganong depekto, mga kabida, sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, sa mga presinto, no? Naka-assign, na-designate ng mga polling precincts. Yun yung nakakatakot, nakakabahala. Kaya hindi ho natin maiiwasan, meron pong mga bali-balita, no, na baka po meron pong dayaan na mangyayari. In fact, kung naalala po ninyo yung nangyari ho sa overseas, yung online voting po ng mga OFWs po natin, ano? Okay? Meron pong mga complaints na iba yung lumabas, ano? Okay? Now, ang sabi po ni George Erwin Garcia, hindi daw makikita kung ano yung kanila pong binoto. At malalaman lang daw nila, mga kabida, after election. Ano? Oh, yun yung medyo nakakatakot din. Alright? Hindi po natin alam na yung ibinoto po ng mga OFWs, mga kabida, iba dun sa magre-reflect o nagre-reflect dun sa mga election returns po. Ano? Pero hindi ho nila makikita yon after elections pa daw. Ano? So, yun. Nakakabahala po ito, mga kabida. Okay, itong isiniwalat po ni Attorney Glenn Chong. Kaya nga siguro hindi ho kayang harapin ni Attorney George Erwin Garcia ito pong si Attorney Glenn Chong kasi hindi masyado yung ebidensya eh. Ano? Mantakin nyo, ibang lumabas. Okay? Kung pagbabatayan po natin ito pong aligasyon po ni Attorney Glenn Chong po, mga kabida, sa nangyari po sa Butuan City, ano? Okay? Now, dapat imbestigahan yan ng COMELEC. Kung totoong malinis ang halalan po natin ngayong Lunes, dapat imbestigahan po yan ng COMELEC. Kasi baka yan lang yung magbibigay ho ng daan para magiging questionable yung resulta po ng election po, mga kabida. Ano? Ang masaklap lang po dito kung ito ay mauuwi po sa gulo, ano? Dahil ho sa hindi ho kontento at questionable yung results, mga kabida, no, ng election, lalong-lalo na po, ano, dyan po sa local level. Mas madali lang po ma-detect kung meron bang pong mga discrepancy dyan po sa local level kasi ang liit lang po yan, mga kabida, no? Unlike po sa national, napakalawak yung
coverage po mga kabida. Okay? So dapat i-fix na yan ng COMELEC bago ho mag-eleksyon. Kasi ho, baka yan lang po yung magiging daan po para magkagulo ho tayo mga kabida. Remember, yung pagboto ho natin ay sagrado yan. Ano? Sagrado yan. Kaya nga, tayo po ay hinihikayat natin yung bawat Pilipino na dapat lumabas po tayo pagdating ho ng eleksyon. At ating i-exercise yung ating karapatan na pumili ng mga kandidato, ng mga opisyal po ng ating pamahalaan, ano? Mga kabida. Okay? Every 3 years po yan. Oh. So, yun. Sana mabigyan po ito ng agarang solusyon at wag mong hayaan ng COMELEC ni Chairman Garcia, mga kabida, na magiging masama ang tingin po ng taong bayan sa eleksyon po natin na gaganapin ngayon pong araw ng Lunes, May 12, 2025.